Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Interesado kaya siya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So hanggang ngayon, hinihintay pa rin natin kung kailan nga ba magkakaroon ng bakbakan dito sa Miss Grand Philippines. Pero marami na tayong mga kandidata na naririnig na magsisisalihan. Siyempre, andyan dyan na nag-confirm na yung mga ilang girls na sasali nga daw sila dito sa Miss Grand Philippines. Kaya malinaw, magkakaroon nga ng Miss Grand Philippines pero hindi natin alam kung magaganap nga ba ang Miss Grand Philippines ngayong buwan or sa susunod na buwan. So, yun yung hihintayin natin. So, tahimik ang kampo ng Pilipinas pero tahimik din ang kampo ni Mr. Nawat regarding dito sa Philippines. Ang ibang bansa, busy sila sa kakakorona ng mga kandidata nila sa Miss Grand at nakita naman natin na uma-attend talaga ang organization at ang team ng Miss Grand International. Pero ang tanong, Mr. Nawat, interesado pa kaya sa Pilipinas after na nangyari nung nakaraang taon? Sobrang wala na tayong narinig kay Mr. Nawat after nang magsalita siya regarding nga kay Nikki Dimora sa pagkakatalo nito sa Miss Grand Philippines. And then Pilipinas, sinabi na ayaw na nilang sumali sa Miss Grand Philippines. Para naman sila yung nagpapadala ng babae sa Miss Grand at ganun tayo kaapektado. Anyway, ako ang nakikita ko, siguro, sabi ko nga mas maganda back to zero tayo kung maglalaban tayo dito sa Miss Grand. So ngayong taon na to hindi natin alam kung may ilalaban pa tayo o wala. Hindi rin natin alam kung gusto nga ba magpadala pa ng Pilipinas para sa laban dito sa Miss Grand. Pero hindi ko rin alam kung interesado pa ba si Mr. Nawat sa Pilipinas. Kasi sobrang tahimik na ni Mr. Nawat regarding sa Philippines. Wala na siyang sinasabi. Hindi niya na parang, hindi katulad noon na parang interesado siya kung sino ang mananalo. Tapos ngayon parang tahimik na siya at parang wala nga silang planong pumunta sa Pilipinas. So hindi ko alam kung ano ang say ni Mr. Nawat regarding dito. At hindi ko rin alam kung yung kampo ba ng ating organization ay ano pa ba ang napag-uusapan nila ni Mr. Nawat, kung nag-uusap pa ba sila o hindi na. Pero ang isa lang nasisiguro ko, may kontrata sila sa isa't isa. So yan, na hindi nila pwedeng baliin ng ganun-ganun na lang. So parang feeling ko, pinupush na lang to ng Miss Grand dahil ayun yung napag-usapan. Kasi syempre, professional pa rin naman sila pagdating sa mga ganitong bagay. Kahit sabihin pa natin na ayaw na ni Mr. Arnold hawakan yung Miss Grand Philippines kung halimbawa man, pero kung nakapirma ka sa kontrata, wala kang magagawa kundi i-push talaga to. So, ganun din naman si Mr. Nawat, wala din naman, kahit sabihin pa natin na ayaw niya na sa Philippines, wala din siyang magagawa kung may kontrata din siya dito. Kumbaga mutual lang. So ngayon, kailangan siguro nila maging professional na lang sa isa't isa. So magpadala ka ng kandidata, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Parang ganun na lang yan eh. Pero depende yan. Depende yan sa magiging usap, depende yan sa magiging kalawan. Pero ako mas gusto ko siguro mas maganda mag-usap sila ng, alam mo yon, syempre, dapat nandoon pa rin yung suporta ng organization, international organization dito sa national pageant na kung saan man i-held. Kasi at the end of the story, kahit sabihin mo na hindi nila gusto yung nangyari nung nakaraan. So, dapat mag-move on sila and then go to the next round. Dapat ganon, kung professional talaga sila sa bawat isa. Kasi yun yung dapat naman. And then, sa ngayon, hindi natin alam kung ano nga ba yung eksaktong nangyayari at hindi din natin alam kung ano nga ba ang magiging eksena, di ba, ng Miss Grand ngayon taon na to. So,
tingin ba ninyo kung ganito ang mangyayari at ganito yung sitwasyon nila, wala tayong nakukuha ng suporta dun sa organization, kakabog pa ba yung kandidata natin? So, depende na lang yun. So, malay nyo naman, di ba? Malay nyo naman sa susunod na linggo o sa mga susunod na araw ay magkaroon na ng linaw ang issue dito sa Miss Grand Philippines at malaman natin kung magkakaroon ba, kasi parang feeling ko tahimik lang ang lahat at hindi pa nila pinupush. So ako, para sa akin siguro wag na nilang gawin sa isang bonggang-bonggang area. So simple na lang sa hotel siguro, isang maliit na kung mag-held man sila. Kung ako tatanungin ninyo, Diyos ko, mas gusto ko na nga lang appointed na lang Yung alam mo yun, mag-appoint na lang kayo kaysa gumastos pa ng todo-todo at masayang yung mga pera ninyo. At least kung may appointed, ang tututukan nyo na lang ninyo kung sino yung i-appoint ninyo, and then kung ano man na maging sitwasyon niya sa Miss Grand, wala kayong pagsisisihan kasi wala naman kayong masyadong ginastos. Pero ang the best na gawin dapat ng Miss Grand organization ay syempre magpadala pa rin ng kandidata na, alam mo yun, uugma doon sa laban. And then, sabi ko nga, dapat back to zero lang tayo. So, tingnan natin kung papasok sa semifinals, kung makakarating ba sa top 5, kasi parang dapat ang goal lang natin ngayon dito sa Miss Grand, at least makapasok sa semifinals at makarating sa top 5. Siguro yung winning crown, bonus na lang yon. So, dapat yung kandidata natin ay ma-push niyang makarating sa top 5. And then sa susunod na taon, siguro kumuha tayo ng kandidata na ang target natin ay Corona. Kasi dapat ganun step by step. Ngayon kung sinasabi naman na hindi na tayo dapat magpadala ng kandidata dyan, to be honest, ako parang hindi rin maganda sa ating mga Pilipino kung hindi tayo magpapadala ng kandidata. Dahil parang ang dating lang dito ay kaya tayo hindi nagpadala dahil hindi tayo manalo-nalo at nagagalit tayo. Kung tutuusin yung performance naman talaga ng kandidata natin noong nakaraang taon hindi naman ganun pumalo. Kaya dapat maintindihan natin yon. Pero kung babalik tayo sa issue noong 2020, dapat maintindihan din natin kung bakit hindi nanalo si Samantha Bernardo. At kung babalik naman tayo sa issue noong 2021, dapat maintindihan pa rin natin kung bakit hindi tayo pumapalo hanggang sa kasalukuyan. So, dapat malinaw sa atin yon. Hindi yung parang feeling natin ang kandidata na paborito natin, feeling natin maganda na, at feeling natin na pang Miss Grand na ang beauty niya ay dapat panalo. So, dapat magpadala tayo ng kandidata na makakasabay talaga doon sa mga lumalaban. Sa ngayon, nawala na talaga yung masasabi natin na parang katulad ba nila Parul siya noong during her time na pag sinabing Grand Girl Philippines to, malakas yan. Ngayon parang nawala na tuluyan yung lakas natin Pero naniniwala ako kung si Brazil nga matagal-tagal din naman bago niya makuha talaga ang corona, di ba? Kung iisipin mo, hindi lang naman tayo ang hindi nananalo. Thailand mismo hindi pa sila nananalo dahil hindi sila makakuha ng kandidata na makasabay doon sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss Grand. And kahit naman ang Colombia, palaban ang Colombia, pero never naman sumuko ang Colombia. So, isa na rin dito syempre si Philippines na medyo talagang ando doon din talaga. Kahit ang India nahihirapan din sungkitin ang corona sa kabila na ang gaganda. Dahil siguro may mali doon sa girls na pinapadala. Kasi nga, syempre, pag maganda, akala panalo na. So, siguro dapat maintindihan talaga na dapat ang pinapadala talaga ninyo dyan, yung Miss Grand talaga. Yung Grand, yung tipong kakainan ng apoy, charot. So, yun. So, dapat ganon. Dapat maintindihan natin yung Grand na tinatawag para at least makuha talaga yung Grand Crown. Ganon. But, syempre, umaasa ako na ngayon taon na makakapagpadala tayo ng kandidata na magbabalik sa atin sa top 5 ng Miss Grand International. Para sa akin, enough na yon. May mga kandidata tayo na pwede talaga ipadala dyan. Pero hindi natin alam kung ano ba, sasali ba sila? Ano ba, kaya ba nilang kumabog? Ano ba, sasabay ba to? So, yon. So, isa nga dito, syempre, inaabangan natin yung mga kung sino magiging officially candidates. At kung meron man,
malalaman natin yan in the future. So, yon. So, yung iba nagtataas ng kilay, wag nang magpadala. Pero kung ako tatanungin mo, hindi to yung time na para sabihin mo na wag tayong magpadala. Kasi parang lumabas lang na talunan talaga tayo kapag ginawa natin yon. So, powerhouse ang Pilipinas. So, hindi tayo dapat prima donna. Ganon. Dapat maintindihan din natin na ang isang powerhouse ay dapat matutong tumanggap ng pagkatalo. At hintayin natin yung best time para sa atin kasi mangyayari at mangyayari yon at wala silang magagawa. Kung sa Miss World nga sobrang tagal din yun, di ba? Pero nagkaroon tayo ng Miss World crown at ngayon pinupush nila para sa second crown. So, tingnan natin. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.